terminated. Ang isang salitang yon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Ramon de la Cruz. Mas matalas pa sa anumang patalim, mas malamig pa sa yelo. The project is terminated, Mr. de la Cruz. This discussion is over. Ang boses ni Mrs. Elizalde, ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya, ay puno ng tagumpay. Isang ngiting mapanlait ang gumuhit sa kanyang mga labi habang ipinupukpok niya ang gavel sa lamesa. Isang tunog na parang pako na isinasara ang kabaong ng pangarap ni Ramon. Napayuko si Ramon. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mamahaling mesa. Nararamdaman niya ang tingin ng bawat miyembro ng board. Mga tinging mapanghusga, mga tinging natutuwa sa kanyang pagbagsak. Ang Bahay Pag-asa, ang kanyang proyekto para sa mga batang kalye. Ang nag-iisang bagay na sa tingin niya ay magbibigay ng tunay na kahulugan sa kanyang buhay na puno ng pera at karangyaan. Ngayon, abo na lang ang lahat. Hindi ito kumikita, sabi nila. It is not a sustainable business model. Gusto niyang isigaw na hindi lahat ng bagay sa mundo ay kailangang pagkakitaan. Paano mo lalagyan ng presyo ang nangiti ng isang bata? Ang pag-asa? Ang kaligtasan? Ngunit alam niyang walang makikinig. Sa mundo nila, ang tanging Diyos ay ang pera. Tumayo siya. Pilit na pinanatiling tuwid ang kanyang likod. Hindi niya ipapakita sa kanila ang kanyang pagkatalo. If that is all, ma'am, sir, I will take my leave. Walang emosyon niyang sabi. Bawat hakbang palabas ng conference room ay parang paghakbang sa ibabaw ng nagbabagang uling. Pagkasara ng pinto, doon lang siya napasandal sa pader. Hinahabol ang kanyang hininga. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang ulo. Umiikot ang kanyang paningin. Ang ingay ng syudad mula sa labas ng bintana ng kanyang opisina ay parang unti-unting humihina. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makalayo. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang susi ng kotse. Hindi na siya nagabalang magpaalam sa kanyang sekretarya. Ang tanging gusto niya ay takasan ng gusaling iyon, ang lugar na saksi sa kanyang pinakamalaking kabiguan. Habang nagmamaneho, mas lalong lumalabo ang kanyang paningin. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagiging mga bilog na naghahalo-halo. Pinipilit niyang ituon ang atensyon sa daan, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa sakit ng kanyang ulo. Isang pakiramdam ng matinding kawalan, isang pakiramdam ng pag-iisa. Hanggang sa isang iglap, dumilim ang lahat. Nagising si Ramon sa isang dagundong ng iba't ibang tunog. Ubo, iyak ng sanggol, ungol ng isang matandang may sakit, amoy ng gamot na halo-halong amoy ng pawis. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay isang puting kisame na may mantsa ng tubig ulan. Nang ibinaling niya ang tingin sa paligid, halos masuka siya sa kanyang nakita. Nasa isang pampublikong ospital siya. Ang mga kama ay magkaakatabi, halos walang espasyo sa pagitan, ang sahig ay marumi. Ang mga dingding ay naninilaw na sa kalumaan. Mainit, masikip, maingay. Ito ang impyernong pilit niyang tinatakasan sa buong buhay niya. Sir, gising na po pala kayo, sabi ng isang nurse na pagod ang itsura. Nahimatay po kayo sa kotse niyo. Buti na lang po at may nakakita. Sinubukan ni Ramon na bumangon, ngunit nanghihina pa rin siya. Nasaan ako? Bakit ako dinala dito? Sir, ito po ang pinakamalapit na ospital. Overfatigue po ang findings ng doktor. Kailangan niyo lang po magpahinga. Gusto niyang magalit. Isang CEO na tulad niya, sa isang lugar na tulad nito? Pero wala siyang lakas. Habang nakahiga, pinagmasdan niya ang kaguluhan sa paligid. Isang babaeng umiiyak habang yakap ang anak na may lagnat. Isang lalaking nagmamakaawa sa doktor dahil wala siyang pambayad. Dito, ang bawat segundo ay isang laban para mabuhay. At sa gitna ng lahat ng yon, isang eksena ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa isang sulok,
Isang maliit na batang lalaki ang nakatayo sa tabi ng isang matandang lalaki na walang malay sa kama. Ang bata ay payat. Ang kanyang damit ay maluwag at may punit sa balikat. Sa kanyang kamay, may hawak siyang sirang pamaypay na gawa sa plastik at walang tigil niya itong ipinapaypay sa matanda. Ang mukha ng bata ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ng matanda. Sa kabila ng init at ingay, ang tanging focus niya ay ang kanyang lolo. Bigla, isang nurse na nagmamadali ang aksidenteng nabunggo ang isang tray ng mga gamot. Kumalat ang mga tableta at hiringgilya sa sahig. Nagkagulo ang mga tao, ngunit ang batang lalaki, sa halip na makiusyoso, ay mabilis na tumakbo palapit sa doktor na abala sa ibang pasyente. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ng doktor. "Dok, parang awa niyo na po. Tingnan niyo po ang lolo ko. Kanina pa po siya hindi gumigising." Ang boses ng bata ay mahinahon, magalang, ngunit puno ng pagmamakaawa. Sumimangot ang doktor. "Pasensya na bata. Marami akong pasyente. Maghintay ka." Hindi umalis ang bata. Lalo niyang hinigpitan ng hawak. "Doktor, alam ko pong pagod na kayo. Alam ko pong marami kayong ginagawa. Pero wala na po kaming ibang malalapitan. Gagawin ko po ang lahat. Maglilinis po ako ng sahig. Magtatapon po ako ng basura. Huwag niyo lang po pabayaan ang lolo ko." Natigilan ang doktor. Sa isang iglap, nawala ang inis sa kanyang muka at napalitan ito ng pagod na awa. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa bata at pagkatapos ay sa matandang nakahiga sa kama. Bumuntong hininga siya. "Hindi lang gamot ang kailangan ng lolo mo, iho. Mataas ang lagnat niya. Kailangan siyang ma-admit sa ospital, maswiruhan, at mabantayan. May pera ba kayo para sa deposit?" Ang tanong na yon ay parang isang malaking batong ipinukpok sa dibdib ng bata. Bigla siyang napayuko. Ang kaninang tapang sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala. Wala po." Halos pabulong niyang sagot. "Pero magtatrabaho po ako. Babayaran ko po lahat. Pangako po." Mula sa kanyang kama, kitang-kita ni Ramon ang lahat. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang salitang pera, na para sa kanya ay isang laro lamang ng mga numero sa stock market, ay buhay at kamatayan pala para sa batang ito. Ang proyektong ipinaglaban niya kanina ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ang deposit na kailangan ng bata ay marahil katiting lang noon. Pero ang isang proyekto ay tinawag na walang kwenta. Habang ang buhay ng isang tao ay nakasasalalay sa kakarampot na halaga. Naramdaman ni Ramon ang matinding hiya. Isang nurse ang lumapit sa bata at marahang hinawakan ang braso nito. "Bata, dumudugo ang kamay mo. Saan mo nakuha yan?" Napatingin ang bata sa kanyang kamay. May maliit na hiwa doon, marahil ay mula sa nabasag na bote ng gamot kanina. Ngunit hindi niya ito ininda. Tiningnan niya lang ito na parang balewala. "Halika, lalagyan natin ng gamot at benda," sabi ng nurse. Umiling ang bata. Tumingin siya sa nurse ng may buong sinseridad. "Salamat po ma'am, pero hindi ko po kailangan ng gamot para sa akin." Itinuro niya ang kanyang lolo na hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagalaw. "Ang lolo ko po ang may sakit. Baka po yung gamot na para sa akin ay pwede na lang ibigay sa kanya." Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Ramon de la Cruz. Ang mga salitang iyon na sinabi ng isang batang gutom, pagod at sugatan ay tumama sa kanya ng mas malakas pa sa pagbasura ng board of directors. Mas masakit pa sa kahit anong kabiguan sa negosyo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang bagay na pilit niyang ibinabaon sa limot sa loob ng maraming taon. At sa gitna ng ingay at kaguluhan ng isang pampublikong ospital, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng makapangyarihang CEO. Pinunasan ni Ramon ang kanyang pisngi
Nagulat sa sarili niyang luha. Ilang taon na nga ba mula noong huli siyang umiyak? Hindi na niya matandaan. Ang pag-iyak ay para sa mahihina. Ito ang laging sinasabi sa kanya ng kanyang ama. Ang isang De La Cruz ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Ngunit ang batang nasa harapan niya ay hindi mahina. Sa katunayan, siya na marahil ang pinakamatapang na taong nakilala ni Ramon sa buong buhay niya. Dahan-dahan at may bagong determinasyon, bumangon si Ramon mula sa kama. Ininda niya ang bahagyang pagkahilo. Lumapit siya sa nurse's station, kung saan abala pa rin ang nurse na kumausap sa bata kanina. "Miss," mahinang tawag ni Ramon. Napalingon ng nurse, halatang pagod, ngunit pilit ng ngumiti. "Sir, may kailangan po kayo? Masama pa po ba ang pakiramdam niyo?" Umiling si Ramon. Itinuro niya ng palihim ang bata, na ngayon ay bumalik na sa tabi ng kanyang lolo at muling nagpaypay. Ang batang iyon at ang lolo niya. Ano ang buong kwento nila? Bumuntong hininga ang nurse. Si Mang Andres po at ang apo niyang si Paulo. Halos linggo-linggo po silang nandito. Palaging mataas ang lagnat ni Mang Andres dahil sa impeksyon sa baga. Si Paulo po ang nag-aalaga sa kanya. "Nasaan ang mga magulang niya?" tanong ni Ramon. "Matagal na raw pong wala, sir. Ulila na. Si Mang Andres na lang ang kasama niya sa buhay. Namamalimos po sila sa kalsada at kung minsan ay nagtitinda ng basahan si Paulo para lang maibili ng gamot ang lolo niya." Parang may kung anong mainit na dumaloy sa dibdib ni Ramon. Isang halo ng awa at matinding paghanga. Ang batang ito na dapat ay naglalaro at nag-aaral ay pasan na ang buong mundo sa kanyang maliliit na balikat. Napansin ni Ramon ang isang supot ng tinapay sa tabi ni Paulo. Dahan-dahan itong binuksan ng bata. Kumuha siya ng isang piraso. Akala ni Ramon ay kakainin niya ito. Ngunit sa halip, hinati niya ito. Ang mas malaking piraso ay isinubo niya sa sarili. Ngunit ang mas maliit na piraso ay dinurog niya sa kanyang palad. Binasa ng kaunting tubig mula sa baso at pilit na isinubo sa bibig ng walang malay na matanda. Hindi iyon nilunok ni Mang Andres. Dumaloy lang ito sa gilid ng kanyang bibig. Pero pinunasan ito ni Paulo ng may buong pag-iingat na para bang iyon ang pinakamahalagang gawain sa mundo. Pagkatapos noon, uminom lang ng tubig si Paulo. Nakita ni Ramon kung paano lumunok ang bata na para bang pinipigilan ang sariling gutom. Hindi na nakatiis si Ramon. Tumalikod siya at naglakad ng diretso patungo sa billing section. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-iisip. Puso na lang ang gumagana. "Miss, gusto kong bayaran ang lahat ng gastusin ng pasyente sa bed number 12. Si Andres. Andres po yata ang pangalan," sabi niya sa cashier. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. "Kayo po ba ang kamag-anak, sir?" "Hindi. Pero ako ang magbabayad," mariing sabi ni Ramon. Kinuha niya ang kanyang itim na wallet at naglabas ng credit card. "At gusto kong ilipat siya sa isang private room. Ang pinakamagandang kwarto na meron kayo. Lahat ng kailanganin niya, gamot, pagkain, serbisyo ng doktor, i-charge niyo lahat sa card na yan." Natulala ang cashier. "Pero sir, kailangan po namin ng pangalan." "Huwag niyo nang alamin," putol ni Ramon. "Basta gawin niyo ang sinabi ko. At isa pa, huwag na huwag niyong sasabihin sa bata o sa kahit kanino kung sino ang nagbayad. Maliwanag?" Tumango na lang ang cashier, halatang naguguluhan ngunit sumunod. Pagkatapos ng transaksyon, pakiramdam ni Ramon ay nabunutan siya ng tinik. Sa isang iglap, ang kabiguan na naramdaman niya sa boardroom kanina ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Muli siyang sumulyap sa direksyon ni Paulo. Nakita niyang kinakausap ito ng nurse. Itinuturo ang isang mas malinis at mas pribadong silid. Nakita niya ang gulat sa mukha ng bata na dahan-dahang napalitan ng mga luhang puno ng pasasalamat. Ngumiti si Ramon. Sapat na yon para sa kanya. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad papalabas ng ospital.
Kailangan na niyang umalis bago pa siya makita ng bata. Hindi niya kailangan ng pasasalamat. Ang makita lang ang ngamangiti ng batang yon ay sobra-sobra na. Nasa labas na siya ng ospital, papasok na sa kanyang mamahaling sasakyan nang may maalala siya. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Wala. Ang wallet niya. Naiwan niya sa counter ng billing section. Nagmamadali siyang bumalik, ngunit huli na ang lahat. Nakita niya mula sa malayo si Paulo, hawak-hawak ang kanyang itim na leather wallet. "Sir! Sir, sandali!" sigaw ng bata. Nagpanik si Ramon. Ayaw niyang makilala. Mabilis siyang pumasok sa kotse at binuhay ang makina. Nakita ni Paulo ang sasakyan ni Ramon na paandar na. Tumakbo siya ng buong bilis. Sinisigaw ang pangalan ni Ramon na nakita niya sa identification card sa loob ng wallet. "Mr. Ramon de la Cruz, naiwan niyo po ito." Umandar ang kotse. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan. Pero hindi tumigil si Paulo. Patuloy siyang tumakbo, basang-basa sa ulan, habang iwinawagayway ang wallet. Hinabol niya ang papalayong sasakyan hanggang sa mawala ito sa kanto, hanggang sa mapagod ang kanyang mga binti, at mapaluhod na lang siya sa gitna ng kalsada. Yakap-yakap ang wallet ng taong hindi niya kilala, pero nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Ilang araw na ang lumipas, ngunit hindi maalis sa isip ni Ramon si Paulo. Ang imahe ng batang tumatakbo sa ilalim ng ulan, ang sigaw nito habang hinahabol ang kanyang kotse, ang wallet na mahigpit nitong hawak. Lahat ng iyon ay parang isang pelikulang paulit-ulit na ipinapalabas sa kanyang isipan. Pinilit niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho, sa mga papeles na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ngunit lahat ay parang nawalan ng kulay, nawalan ng saysay. Ang wallet. Iyon ang naging perpektong dahilan niya. Kailangan niyang bumalik sa ospital para kunin ang wallet niya. Iyon lang. Walang ibang dahilan. Iyon ang pilit niyang sinasabi sa sarili. Nang pumarada siya sa harap ng ospital, ibang-iba na ang pakiramdam niya. Hindi na siya ang CEO na napadpad lang doon dahil sa aksidente. Ngayon, may isang bahagi sa kanya na gustong bumalik. Naglakad siya papasok, diretso sa private wing ng ospital. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang kaba. Kumusta na kaya ang matanda? Kumusta na kaya si Paulo? Nang marating niya ang kwarto na ipinag-utos niyang ibigay kay Mang Andres, nakita niya itong bukas at walang tao. Malinis na ang kama, nakatupi ng maayos ang kumot. Ang amoy ng gamot ay napalitan na ng amoy ng disinfectant. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Umalis na sila? Saan sila nagpunta? O baka naman may masamang nangyari? Nilapitan niya ang isang nurse na nag-aayos ng gamit sa labas. "Miss, yung pasyente dito? Si Mang Andres, nasaan na sila?" Tiningnan siya ng nurse. "Ah, sir, stable na po ang kondisyon ni Mang Andres, pero hindi pa po siya pwedeng i-discharge." Nakahinga ng maluwag si Ramon. Kung ganoon, nasaan sila? Ngumiti ang nurse at itinuro ang isang sulok sa dulo ng pasilyo. "Nandoon lang po si Paulo, sir. Ayaw iwanan ng lolo niya." Nagtaka si Ramon. Bakit nasa labas ang bata? Kung maaari naman siyang maghintay sa loob ng komportableng kwarto. Naglakad siya patungo sa direksyong itinuro ng nurse at doon, sa malamig at makintab na sahig ng pasilyo, nakita niya ang isang pamilyar na anyo. Si Paulo, nakabaluktot na parang isang tuta, mahimbing na natutulog sa sahig. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa ginaw. Ang dala niyang maliit na supot ng damit ay ginawa niyang unan. Parang piniga ang puso ni Ramon. Bakit siya natutulog dito? Sa sahig. May malambot na kama sa loob ng kwarto. May aircon, may lahat ng ginhawa na binayaran niya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng bata. Inalis niya ang kanyang mamahaling Amerikana at maingat na ikinumot sa natutulog na katawan ni Paulo. Sa pagdampi ng tela, biglang nagising ang bata. Nagmulat siya ng mata at nang makita si Ramon, isang matinding takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Agad siyang bumangon
at umatras. "Sorry po, sir. Sorry po." Nanginginig niyang sabi. "Aalis na po kami. Huwag niyo po kaming palayasin. Parang awa niyo na po." Nagulat si Ramon sa reaksyon ng bata. "Huminahon ka, iho. Hindi ako galit. Hindi ko kayo palalayasin. Bakit ka dito natutulog sa labas? May kama sa loob ng kwarto?" Malumanay na tanong ni Ramon. Napayuko si Paulo, pinaglalaruan ng laylayan ng kanyang maruming damit. "Nakakahiya po kasi, sir." Pabulong niyang sagot. "Ang ganda-ganda po ng kwarto. Baka po madumihan ko yung puting kumot. At saka, baka po may dagdag na bayad kapag doon ako natulog. Dito na lang po ako sa labas, para mabantayan ko pa rin po si Lolo." Sa narinig, hindi na napigilan ni Ramon ang sarili. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang batang ito, na binigyan na ng lahat, ay mas pinili pa rin ang hirap dahil sa takot na maging pabigat. Naramdaman ni Ramon ang matinding hiya, hindi para sa bata, kundi para sa sarili niya. Biglang may naalala si Paulo. Mabilis niyang kinuha ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ang itim na wallet ni Ramon. "Sir, ito po. Naiwan niyo po. Hinabol ko po kayo noon pero..." Ang bilis po ng kotse niyo. Inabot niya ang wallet. Kinuha ito ni Ramon at binuksan. Naroon pa rin ang lahat. Ang kanyang mga credit card. Ang kanyang pera. Walang kulang ni isang sentimo. Tinitigan ni Ramon ang bata. Ang payat na katawan. Ang damit na may punit. Ang mga matang puno ng pagod, ngunit hindi nawawalan ng katapatan. Hindi na ito awa. Hindi na ito paghanga. Isang bagay na mas malalim ang nagsimulang tumubo sa puso ni Ramon. Itinabi niya ang kanyang wallet. Tinitigan niya si Paulo nang diretso sa mga mata. Dahan-dahan, lumuhod si Ramon sa sahig para maging kapantay niya ang bata. Hinawakan niya ang magaspang at maliliit na kamay ni Paulo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na babago sa buhay nilang dalawa magpakailanman. "Paulo," sabi niya, sa isang boses na basag ngunit puno ng determinasyon, "mula ngayon, hindi ka na matutulog sa sahig." Huminga siya ng malalim. "Umuwi ka na sa akin." Ang biyahe papunta sa mansyon ni Ramon ay ang pinakatahimik na sandali sa buhay ni Paulo. Nakaupo siya sa malambot na leather seat ng mamahaling kotse habang ang ambulansya na naglalaman sa kanyang lolo Andres ay nasa unahan nila. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ang alam niya lang, ang lalaking katabi niya, na nagpakilalang si Tito Ramon, ang nagligtas sa kanila. Pagpasok nila sa dambuhalang gate ng Forbes Park, halos manlaki ang mga mata ni Paulo. Ang mga bahay ay mas malalaki pa sa ospital na pinanggalingan nila. "Dito po tayo nakatira?" tanong niya kay Ramon. Ang boses ay puno ng pagkamangha at hindi makapaniwala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramon. Ang unang totoong nangiti niya sa loob ng maraming araw. "Oo, Paulo, ito na ang bahay natin ngayon." Ang salitang "natin" ay nagbigay ng kakaibang kiliti sa puso ni Paulo. Sinalubong sila ng mga kasambahay na nakapila. Si Mang Andres ay maingat na inilipat sa isang kwarto sa ibaba na ginawang parang hospital room, kumpleto sa nurse na magbabantay. Si Paulo naman ay dinala ni Ramon sa isang kwarto sa itaas. Nang buksan ang pinto, napanganga si Paulo. Ang kwarto ay mas malaki pa sa buong barong-barong na tinitirhan nila ni Mang Andres. May malaking kama na puti ang kumot, mga laruan na nakadisplay sa estante at isang bintanang salamin kung saan tanaw ang hardin. "Ito, para sa akin po ito?" Nanginginig niyang tanong. "Oo, para sa'yo yan," sabi ni Ramon. "Pwede kang maglaro, matulog, gawin ang lahat ng gusto mo." Dahan-dahang humakbang si Paulo papasok. Hinaplos niya ang malambot na kumot. Tiningnan ang kanyang sarili sa malaking salamin. Ang nakita niya ay isang batang marungis, payat, at may suot na sirang damit. Hindi siya bagay sa lugar na ito.
Dumating ang oras ng hapunan. Isang mahabang lamesa na puno ng pagkain ang nakahain sa harapan nila. May manok, isda, kanin, gulay, at prutas. Para kay Paulo, isa itong fiesta. Ngunit nang magsimula na silang kumain, napansin ni Ramona, hindi ginagalaw ni Paulo ang malaking hita ng manok sa kanyang plato. Kumakain lang ito ng kanin at gulay. Ayaw mo ba ng manok, Paulo? Tanong ni Ramon. Umiling si Paulo. Gusto ko po. Sobra. Bakit hindi mo kainin? Nag-aalangang sumagot si Paulo. Pwede ko po bang ibalot na lang? Bakit mo ibabalot? Para po kay Lolo, sabi niya sa mahinang boses. Para paggising niya, may masarap siyang pagkain. Paborito niya po ang manok. Sa narinig, parang may kung anong pumiga sa puso ni Ramon. Kahit nasa gitna na ng ginhawa, ang kapakanan pa rin ng kanyang lolo, ang iniisip ng bata. Hindi na napigilan ni Ramon ang sarili. Tumayo siya, lumapit kay Paulo at niyakap ito ng mahigpit. Nagulat si Paulo sa biglaang yakap. Isang yakap na mainit. Isang yakap na matagal na niyang hindi naramdaman. Kumain ka na, Paulo, sabi ni Ramon. Basag ang boses. Paggising ng lolo mo, ipagluluto natin siya ng mas marami at mas masarap pang manok. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Paulo. Isang ngiti na nagliwanag sa buong mansyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ramon na tama ang kanyang desisyon. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang malakas na tunog ng doorbell ang bumasag sa kanilang katahimikan. Isang kasambahay ang nagmamadaling lumapit kay Ramon. Sir, nandito po si Mrs. Elizalde. Nanigas si Ramon. Anong ginagawa ng babaeng yun dito? Papasukin mo siya. Utos niya habang pilit na pinapakalma ang sarili. Mula sa malaking pinto, pumasok si Mrs. Elizalde na parang isang reyna. Nakataas ang noo, matalim ang tingin. Ang kanyang mga mata ay agad na napako kay Paulo na takot na napahawak sa braso ni Ramon. Tiningnan ni Mrs. Elizalde si Paulo mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Ramon, ano ito? Tanong niya. Ang boses ay malamig at puno ng pagkutya. Bakit ka nagdala ng basura dito sa pamamahay mo? Nag-init ang ulo ni Ramon. Hindi siya basura, Mrs. Elizalde. Siya si Paulo. Paulo? At sino naman yan? Anak mo sa labas? Isang pagkakamali mula sa isa sa mga babae mo? Napatayo si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Watch your mouth. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa bahay ko. Ngunit tumawa lang si Mrs. Elizalde, isang tawang mapanlait. Bahay mo? Ramon, huwag mong kalimutan na malaking porsyento ng yaman mo ay nakatali sa kumpanya. At ang kumpanya ayaw sa mga eskandalong tulad nito. Ang pag-ampon sa isang pulubi ay masamang publisidad. It makes our brand look cheap. Umalis ka na, mariing sabi ni Ramon. Isipin mong mabuti, Ramon, banta ni Mrs. Elizalde habang papalabas ng pinto. Pipiliin mo ba ang batang yan o ang imperyong pinaghirapan mong itayo? Humarap siya sa huling pagkakataon at may binitawang mga salitang parang lason. You will regret choosing this child over your career. Naiwan si Ramon na nanginginig sa galit. Niyakap niya si Paulo na umiyak na sa takot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sumigaw si Ramon. Isang sigaw na puno ng galit at paglaban. Isang sigaw para protektahan ang isang batang ngayon niya lang nakilala. Ngunit handa na niyang ipaglaban kahit anong mangyari. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat sa mansyon. Hindi na ito isang malamig na bahay na puno ng mamahaling gamit. Nagkaroon ito ng init. Nagkaroon ito ng tunog ng halakhak ni Paulo habang hinahabol ang bola sa hardin. Nagkaroon ito ng buhay. Araw-araw, pinagmamasdan ni Ramon ang bata. Nakikita niya ang unti-unting pagbabago. Ang dating laging nakayukong bata ay natuto ng tumingin ng diretso. Ang dating mga matang laging malungkot ay nagsisimula nang magkaroon ng kislap.
Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin gumigising si Mang Andres na natili itong nakahiga, nakikipaglaban sa sarili niyang mundo. Isang gabi, habang nagbabasa ng papeles si Ramon sa kanyang opisina, biglang pumasok ang private nurse na nagbabantay kay Mang Andres. "Sir Ramon," sabi ng nurse, may pag-aapura sa boses. "Si Mang Andres po, gising siya." Binitiwan ni Ramon ang lahat ng kanyang ginagawa. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto ng matanda. Naabutan niyang nakadilat ang mga mata ni Mang Andres. Hinihingal ito, ngunit may sinasabi. Dahan-dahang lumapit si Ramon. Ramon." Halos hindi marinig na bulong ng matanda. Lumuhod si Ramon sa tabi ng kama para marinig siyang mabuti. "Mang Andres, nandito po ako. Huwag po kayong mag-alala. Magpapagaling po kayo." Umiling si Mang Andres. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam kong malapit na ang oras ko. Huwag po ninyong sabihin yan. Salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin." Garalgal na sabi ng matanda. Huminga ito ng malalim na para bang tinitipon ang lahat ng natitira niyang lakas. May kailangan kang malaman." Hinawakan ni Ramon ang kamay ng matanda. Payat ito at malamig. "Ano po iyon?" Tumingin si Mang Andres sa kisame. Ang kanyang mga mata ay tila tinatanaw ang isang malayong nakaraan. "Si Paulo, simula niya. Hindi ko siya tunay na apo." Natigilan si Ramon. Parang may kung anong malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang pagkatao. "Ano pong ibig niyong sabihin?" 8 taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Mang Andres, ang boses ay parang isang dahon na tinatangay ng hangin. "Habang nangangalakal ako ng basura, may narinig akong iyak ng isang sanggol. Isang iyak na napakalakas sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sinundan ko ang tunog at doon, sa gitna ng tambak ng basura, nakita ko siya, si Paulo. Nakabalot sa isang maruming lampin, umiiyak, nilalamig." Naramdaman ni Ramon ang paninikip ng kanyang dibdib. Walang ibang tao. Iniwan lang siya doon para mamatay. Sabi ni Mang Andres, isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. "Kinuha ko siya. Dinala ko sa aking barong-barong. Inalagaan ko siya na parang tunay na anak. Hindi man kami magkadugo, Ramon. Pero sa puso ko, siya ang pinakamahalagang kayamanan ko." Nanginginig ang kamay ni Ramon habang hawak ang kamay ng matanda. Ang pagmamahal ni Paulo sa kanyang lolo at ang pagmamahal pala ng lolo niya ay hindi nakabase sa dugo, kundi sa isang bagay na mas dalisay. "Ipinapangako ko sa iyo," sabi ni Andres. Ang kanyang hininga ay paunti-unti nang nauubos. "Bigyan mo siya ng pangalan, isang tunay na pamilya, isang bahay na matatawag niyang sa kanya. Huwag mo siyang pabayaan. Huwag mong hayaang maging damo siya na tinatangay lang ng hangin. Pangako po, Mang Andres." Umiiyak na sabi ni Ramon. "Pangako, aalagaan ko si Paulo." Isang nangiti ng kapayapaan ang gumuhit sa mukha ni Mang Andres. Ang kanyang mahigpit na hawak sa kamay ni Ramon ay unti-unting lumuwag. Kasabay noon, ang mahinang tunog ng beeping mula sa heart monitor ay napalitan ng isang mahaba at diretsong tunog. Wala na si Mang Andres. Nakatungo si Ramon. Hawak pa rin ang kamay na ngayon ay wala ng buhay. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Bigla, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Isang tunog ng nabasag na baso. Mabilis na napalingon si Ramon sa pintuan. At doon, nakatayo si Paulo. Nabitawan niya ang baso ng tubig na sana ay dadalhin niya para sa kanyang lolo. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng sakit at pagkalito. Narinig niya ang lahat. Isang mahinang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na sumira sa puso ni Ramon. "Lay Lolo?" At pagkatapos noon, isang paghikbi na puno ng sakit ang pumuno sa buong kabahayan. Dalawa lang sila,
Sa isang maliit at tahimik na sementeryo sa labas ng syudad, 2 anino lang ang nakatayo. Sa harap ng isang simpleng puntod, si Ramon at si Paulo. Walang ibang bulaklak, walang ibang nakikiramay. Tanging ang ihip ng hangin at ang tunog ng mga dahon ang kanilang kasama. Inilibing nila si Mang Andres. Hindi nagsasalita si Paulo. Mula nang malaman niya ang katotohanan, naging isang anino na lang siya. Ang dating kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Nakatitig lang siya sa pangalan na nakaukit sa krus, Andres Reyes. Isang pangalan na hindi niya kadugo, ngunit ang nag-iisang taong nagmahal sa kanya mula sa simula. Hinawakan ni Ramon ang balikat ng bata. Paolo, tara na, umuwi na tayo. Hindi umimik si Paulo. Dahan-dahan lang siyang tumango at sumunod kay Ramon pabalik sa kotse. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay nababalot ng katahimikan, ngunit hindi ito ang katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikan na mabigat, na parang may paparating na bagyo. At hindi nga nagkamali si Ramon. Pagdating nila sa bahay, isang itim na kotse ang nakaparada sa labas. Isang lalaking naka-Amerikana ang naghihintay sa kanila sa sala. Ang abogado ni Ramon. Attorney, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Ramon. Tumayo ang abogado. Ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ramon, I'm sorry. I have bad news. Ipinatong ng abogado ang isang folder sa ng mga dokumento sa mesa. The board held an emergency meeting this morning. They voted. You're out. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Ramon. What? On what grounds? Mrs. Elizalde presented a case against you. Misappropriation of company funds for personal use, immoral conduct. Pinalabas niyang ginagamit mo ang pera ng kumpanya para sa bata. Sabi ng abogado, habang sumusuulyap kay Paulo na tahimik na nakatayo sa isang sulok. They voted to remove you as CEO, effective immediately. Ay hindi makapaniwala si Ramon. That's ridiculous. I use my own money. I know, Ramon, but she was convincing, and she holds the majority of the shares. Malungkot na sabi ng abogado. And there's more. Huminga ng malalim ang abogado. She filed an injunction. All your assets tied to the company are frozen. Your bank accounts, your stocks, lahat. Napahawak si Ramon sa sandalan ng upuan. Nararamdaman niyang nanghihina ang kanyang mga tuhod. At ang bahay na ito, dugtong ng abogado, it's under the company's name. They are giving you 24 hours to vacate the premises. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang kanyang posisyon, ang kanyang pera, ang kanyang bahay. Lahat ng pinaghirapan niya sa buong buhay niya, nawala na parang bula. Naiwan siyang tulala sa gitna ng sala habang paalis ang abogado. Tiningnan niya ang paligid, ang mga mamahaling gamit, ang malalaking painting, ang chandelier na kumikinang. Dati, ito ang sukatan niya ng tagumpay. Ngayon, lahat ng ito ay isang malaking paalala ng kanyang pagbagsak. Napatingin siya kay Paulo. Nakatayo pa rin ito sa sulok, yakap ang sarili, nakatingin sa sahig. Isang maliit at nawawalang bata sa gitna ng isang palasyong malapit ng gumuho. Isang teribleng ideya ang pumasok sa isip ni Ramon. Isang ideya na kinasuklaman niya, ngunit hindi niya maiwasang isipin. Paano ko siya bubuhayin? Anong ipapakain ko sa kanya? Wala akong pera. Wala akong trabaho. Wala kaming matutuluyan. Tiningnan niya ang kanyang mamahaling relo. Wala na itong halaga. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Mga kamay na sanay lang pumirma ng tseke, hindi magbanat ng buto. Baka mas mabuti pa siya sa isang ampunan. Sabi ng isang demonyo sa kanyang isipan. Doon, may sigurado siyang pagkain. May bubong siyang masisilungan. Isang bagay na hindi ko na kayang ibigay sa kanya. Lumapit siya kay Paulo. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo.
Lumuhod siya sa harap ng bata. Paulo, simula niya nanginginig ang boses. Patawarin mo ako. Hindi niya kayang ituloy. Hindi niya kayang sabihin. Bigla, naramdaman ni Ramon ang isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Itinaas niya ang kanyang tingin. Nakatingin sa kanya si Paulo. Ang mga mata nito ay malungkot pa rin, ngunit wala ng takot. Sa halip, mayroon itong pag-unawa. At pagkatapos, sa gitna ng kanilang pagbagsak, isang salita ang lumabas mula sa bibig ni Paulo. Isang salitang unang beses niyang sinabi, "Papa!" Natigilan si Ramon. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Hinawakan ni Paulo nang mas mahigpit ang kamay niya. "Papa, kahit po wala na kayong pera, kayo pa rin po ang pinakamayaman para sa akin." Isang ngiti, kahit pa nanginginig, ang sumilay sa labi ng bata. Pwede naman po tayong magtinda ulit ng basahan, basta magkasama tayo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na natitira sa puso ni Ramon ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Hindi na ito luha ng pagkatalo o kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng isang ama na sa wakas ay natagpuan ang kanyang tunay na kayamanan. Ang ingay ng martilyo, ang amoy ng sariwang pintura, at ang tunog ng tawanan ng mga bata. Ito na ang bagong mundo ni Ramon de la Cruz. Isang linggo matapos silang mapalaya sa mansyon, ginawa ni Ramon ang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya. Ibinenta niya ang nag-iisang bagay na hindi kayang kunin sa kanya ng kumpanya, ang kanyang mamahaling Rolex na relo at ang kanyang minanang signet ring. Hindi ito malaking halaga kumpara sa dati niyang yaman, ngunit sapat na. Sapat na para bilhin ang isang maliit at abandonadong lote sa isang simpleng probinsya sa labas ng Maynila. Isang lote na may isang lumang bahay na halos guguho na. Dito, sa lugar na ito, nagsimula sila ni Paulo mula sa simula. Bawat araw, paggising sa umaga, tinatanggal ni Ramon ang kanyang kasuotang CEO. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay lang sa paghawak ng ballpen at papeles, ay natuto ng humawak ng martilyo, lagari at brotsa. Siya mismo ang nagkumpuni ng bubong. Siya mismo ang nagpako sa mga dingding. Siya mismo ang nagpinta ng mga pader. Si Paulo naman ang kanyang laging kasama. Ang maliit na bata ang taga-abot niya ng pako, tagapunas ng kanyang pawis, at tagabigay ng inspirasyon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon si Paulo na ngumiti ng tuloy-tuloy. "Papa, ang galing niyo po!" sasabihin ng bata habang pinapanood si Ramon na nagkakarpintero. Ang simpleng papuring iyon ay mas matamis pakinggan kaysa sa kahit anong "Congratulations, sir!" na narinig niya sa buong buhay niya. Habang inaayos nila ang lumang bahay, nagsimulang mapansin sila ng mga tao sa paligid. Isang araw, isang grupo ng mga batang kalye na kasing edad ni Paulo ang lumapit sa kanila. Marungis, payat, at may takot sa kanilang mga mata. "Kuya, totoo po ba?" tanong ng pinakamatapang sa grupo. "Totoo po bang nagpapatayo kayo ng bahay para sa mga batang tulad namin?" Nagkatinginan si Ramon at Paulo. Hindi nila alam kung paano nalaman ng mga ito, ngunit tumango si Ramon. "Oo, malapit nang matapos. May konting ayos pa." Nakangiting sabi ni Ramon. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang kwento ng isang mayamang CEO na tinalikuran ng lahat para magtayo ng isang bahay ampunan gamit ang sarili niyang mga kamay. Nagsimula ito sa isang simpleng post sa Facebook ng isang kapitbahay na naantig sa kanilang kwento. Kilalanin si Papa Ramon. Ang dating CEO na ngayon ay karpintero para sa mga batang ulila. Nag-viral ang post. Libo-libo ang nag-share. Daan-daan ang nag-comment. At hindi nagtagal, dumating ang tulong. Isang araw, may isang delivery truck na huminto sa harap ng kanilang ginagawang bahay.
Nagbaba ito ng mga sako ng bigas, mga delata, at mga kahon ng damit. Regalo mula sa isang grupo ng mga OFW na nabasa ang kanilang kwento. Kinabukasan, isang grupo ng mga estudyante mula sa isang kalapit na unibersidad ang dumating. Nag-aalok na tumulong sa pagpipinta. Sunod na araw, isang matandang babae ang nag-abot ng sobre na may lamang 1,000 piso. Ito lang ang kaya ko, iho, pero sana makatulong. Napaluha si Ramon. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kabutihan ng mga ordinaryong tao. Ang kabutihang ipinagkait sa kanya ng mga taong nasa itaas. Ipininta nila sa harap ng bahay ang isang malaking pangalan, gamit ang kulay asul na paborito ni Paulo. Bahay Pag-asa. Sa araw ng inaugurasyon, simple lang ang kanilang handa. Pansit at tinapay. Ngunit ang saya ay hindi mapapantayan ng kahit anong granding party sa mga hotel. Puno ang bahay ng mga bata. Mga batang dati natutulog sa karton. Ngayon ay may malambot ng higaan. Mga batang dati nagugutom. Ngayon ay may mainit na pagkain. Habang pinapanood ni Ramon si Paulo na masayang nakikipaglaro sa mga bago nitong kaibigan, naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Ito pala ang tunay na tagumpay. Hindi ang mga numero sa bank account, kundi ang bilang ng mga ngiting na buo mo. Hindi ang taas ng building na naipatayo mo, kundi ang bilang ng mga buhay na naitayo mong muli. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang itim at pamilyar na kotse ang huminto sa harap ng Bahay Pag-asa. Mula dito, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling bestida. Ang mukha ay puno ng galit at pagkamuhi. Si Mrs. Elizalde. May hawak siyang isang folder at kasama niya ang ilang unipormadong pulis. Ramon de la Cruz. Sabi niya sa isang boses na nagyayelo, "Nandito ako para bawiin ang dapat ay sa amin." Itinaas niya ang isang dokumento, isang court order. Ang lupang ito ay binili mo gamit ang perang nakuha mo sa kumpanya. At ngayon, ipinag-utos ng korte na kumpiskahin ito. Ang tawa ng mga bata ay biglang napalitan ng katahimikan. Ang masayang kapaligiran ay binalot ng takot at tensyon. Lahat sila ay napahinto sa paglalaro. Napatingin sa babaeng may matalim na titig at sa mga pulis na kasama nito. Humarap si Ramon kay Mrs. Elizalde, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng takot o pagkatalo sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroon itong kalmadong determinasyon. "Wala kang makukuha dito, Elizalde," mahinahon niyang sabi. "Ang perang ipinambili ko sa lupang ito ay galing sa pagbebenta ng personal kong gamit. Malinis ang konsensya ko." Isang mapanlait na tawa ang pinakawalan ni Mrs. Elizalde. "Talaga? Sa tingin mo maniniwala ang korte sa isang kasinungalingan? Hawak ko ang mga pinakamagagaling na abogado. At sa mata ng batas, lahat ng yaman mo ay pag-aari pa rin ng kumpanya hanggat hindi natatapos ang kaso." Ibinigay niya ang court order sa pulis. "Gawin niyo na ang trabaho niyo. Paalisin niyo ang lahat ng squatters sa lugar na ito." Nagsimulang maglakad ang mga pulis papasok sa gate. Agad na tumakbo si Paulo at ang ibang mga bata sa likod ni Ramon, nanginginig sa takot. Ngunit bago pa man makapasok ang mga pulis, isang boses ng matanda ang sumigaw mula sa karamihan. "Teka lang!" Ang matandang babae na nag-abot ng donasyon kay Ramon noon ang lumabas mula sa kanyang bahay. Kasunod niya ang kanyang mga anak, mga kapitbahay, at halos lahat ng tao sa maliit na komunidad na yon. Dala-dala nila ang kanilang mga telepono. Lahat ay nakarecord sa nangyayari. "Anong karapatan niyong palayasin ang mga batang ito?" Sigaw ng matanda. "Saksi kaming lahat. Nakita namin kung paano itinayo ni Ramon ang bahay na ito gamit ang sarili niyang pawis. Kayo, mga mayayaman, ano ang ginawa niyo? Wala. Huwag kayong aalis." Sigaw ng isang lalaking karpintero na tumulong din sa pagtatayo. "Dadaan muna kayo sa aming lahat." Mabilis na kumilos ang mga tao. Bumuo sila ng isang pader, isang human barricade sa harap ng gate ng Bahay Pag-asa. Mga ordinaryong mamamayan, mga tinder,
Mga driver, mga estudyante, mga nanay, lahat ay nagkakapit-bisig, handang protektahan ang munting tahanan na naging simbolo ng pag-asa sa kanilang lugar. Natigilan si Mrs. Elizalde. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagtutol. Ang kanyang kapangyarihan ay walang silbi sa harap ng nagkakaisang komunidad. Alam niyo ba kung sino ang kinakalaban niyo? Banta niya. Oo, sagot ng isa pang kapitbahay. Kinakalaban namin ang kasakiman. At itong ginagawa niyo, live na live sa Facebook, para makita ng buong Pilipinas kung paano niyo tinatapak-tapakan ang mga bata. Sa isang iglap, namutla si Mrs. Elizalde. Nakita niya ang mga kamera ng cellphone na lahat ay nakatutok sa kanya. Ang eskandalong iniiwasan niya ay siya mismo ang gumagawa ngayon sa harap ng daan-daang manonood online. Sa kahihiyan at galit, wala siyang nagawa kundi tumalikod. Hindi pa tayo tapos, De La Cruz. Sigaw niya bago pumasok sa kanyang kotse at mabilis na umalis. Nang makaalis ang kotse, isang malakas na palakpakan at hiyawan ang umalingaw-ngaw. Nagyakapan ng mga tao. Ang tagumpay ay hindi lang para kay Ramon, kundi para sa kanilang lahat. Lumapit si Ramon sa mga kapitbahay. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Walang anuman, Ramon, sabi ng matandang babae. Tinatapik ang kanyang balikat. Pamilya tayo dito. Ang salitang pamilya ay tumagos sa puso ni Ramon. 5 taon makalipas. Isang mainit na hapon. Ang Bahay Pag-asa ay hindi na isang simpleng bahay. Isa na itong maunlad na pundasyon na may maliit na eskwelahan at isang vegetable garden. Ang kwento nito ay naging inspirasyon sa buong bansa. At ang tulong ay patuloy na dumadaloy mula sa mga taong naniniwala sa kanilang misyon. Ang kumpanya ni Mrs. Elizalde ay bumagsak matapos ang eskandalo. Sa hardin, isang lalaking medyo may puti na ang buhok, ngunit may ngiti sa mga labi ang nagdidilig ng mga halaman. Si Ramon, isang binatilyo ang lumapit sa kanya. May dalang isang baso ng malamig na tubig. Payat pa rin ito, ngunit matangkad na at puno ng sigla. Si Paulo. Papa, pahinga muna po kayo, sabi ni Paulo habang inaabot ang tubig. Kinuha ito ni Ramon at ngumiti. Salamat, anak. Umupo sila sa isang bangkong kahoy, pinapanood ang paglubog ng araw. Sa di kalayuan, ang tunog ng masayang tawanan ng mga bata ay nagsisilbing musika sa kanilang pandinig. Tumingin si Ramon sa kanyang anak. Ang batang minsang natagpuan niya sa gitna ng kaguluhan ng isang ospital. Ang batang nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Tumingala siya sa langit. Sa unang bituin na lumitaw ng gabing iyon, alam niyang nakangiting nagmamasid sa kanila si Mang Andres. Salamat, pabulong na sabi ni Ramon sa hangin. Salamat po, at ipinadala niyo sa akin ang anghel na ito. Salamat at tinuruan niyo akong mahanap ang tunay kong yaman. Niyakap niya si Paulo at sa gitna ng kanilang munting paraiso, naramdaman ni Ramon ang isang kaligayahang hindi kayang tumbasan ng kahit anong salapi sa mundo. Ang kaligayahan ng isang tunay na pamilya.